Nabati mo na ba yung katabi mo? At sabihin mong napakabuti ng Diyos. God is good. Bago po tayo magsimula, hanap tayo ng partner and pray for one another. At sabihin mo, I pray the Lord will bless you today. The Lord will heal you today. The Lord will strengthen you today. Sige, kahit po mga 1-minute prayer. Amen. Come on. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Lord, bless your children. Bless your people. You are good. Praise the Lord. Lord, we thank you. We honor you. We glorify you, Father. You are good. Your mercy endures forever. Lord, we thank you because we do not come here para lang po sa aming mga sarili. We come here to love you. We come here to honor you, to remind us, Lord God, that it's always about you, Lord God. It's always about your goodness. It's always about your love. It's always about your grace, your forgiveness. Lord, I pray, mahabag ka po sa lahat ng narito ngayon. Nawa umuwi kaming pinalakas mo, pinagaling mo, minsan pa naming maramdaman ang pag-ibig mo, at higit sa lahat, Panginoon, masamba ka namin. Masamba ka namin ng buong puso, masamba ka namin ng buong kaluluwa at pag-iisip at spirito namin, sapagkat ikaw ay Diyos at mabuti kang Panginoon. Salamat po, Ama, binibigay namin ng papuri at pasasalamat sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Good morning, church! Ayan. Alam niyo po, today I just want to share a word that I believe is straight from the heart of God and the Bible. Lalo na sa atin. Sabi mo, lalo na sa akin. This is not just for the workers of the church or the members of the church, but it's for everyone. Amen? Ang mga young people, lalo na po ang mga magulang, sa mga lahat ng nauuhaw sa Panginoon. Let's read together sa Revelation 2:4-5. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na bang makinig? Ang sabi po dito, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Yet I hold... Nag-almusal na kayo? Sabi mo sa katabi mo, nag-almusal ka na ba? Kape. Hindi ba? Sige. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Next. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Wow. Ang sabi ng Panginoon, ito yung ipinamumukahi niya sa atin. Ito lang yung laban niya sa atin. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Alalahanin mo kung gaano kalayo ang iyong ibinagsak. Magsisi at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Ito po yung message ng ating Panginoong Jesus sa church in Ephesus. Sabi mo, Ephesus. Sa Revelations, meron siyang churches doon, the 7 churches in the New Testament. Etong Ephesus, ang sabi niya, you have forsaken your first love. Sino rito ang nakaranasan ng first love? Say, ahem. Ayan. The church of Ephesus, they were hardworking.
Sobra silang maglingkod, they're persevering, sobrang dami nilang pinagdaanan. Tignan mo yung katabi mo, ang daming pinagdaanan. Pero nananatiling matatag. Ayan ang mga Church of Ephesus on fire. And even, the Church of Ephesus they are doctrinally strong and sounded. Pero sabi ni Lord, alam mo, ito lang nakikita ko yung mga gawa nyo, nakikita ko yung mga achievements nyo, nakikita ko yung mga ministry nyo and all that. Pero sabi ni Lord, I see your work, but you lost your first love. Kung katabi mo ang asawa mo, titigan mo sa mata. Asawa mo na-lost na ba ang first love mo? Ang layo ng asawa niya. Hindi mo asawa yan. Wag, please. Repent! Repent! Repent, repent, repent. Okay? So, minsan, nawawala yung first love. Alam mo, yung first love, yung may kilig, yung may saya, yung may joy, di ba? Yun yung mga first love. Excited kang makita siya, na kahit bumabagyo, susulungin mo ang baha hanggang leeg. Grabe. Kahit traffic sa EDSA, hindi mo siya iti-text, hindi, malapit lang to. Pero pag matagal na yung pagkasama, ang layo naman, di ba pwede mag-meet na? Mag-meet na lang tayo sa di ba? Yung first love mo na lahat gagawin mo, di ba? Hello? And church, ito rin yung tanong sa atin ng Panginoon. Anak, mahal mo pa ba ako gaya ng dati? Simple as that. Parang sinabi ng Panginoon sa mga Church of Ephesus, mahal, love, sabi niya, anak, mahal mo pa ba ako gaya ng dati? Alam mo, isasagot sa akin ni Daddy Chad, mas mahal kita ngayon. Wala lang siya ngayon pero, you always hear na maririnig mo minsan sa sobrang busy, sobrang daming ginagawa, minsan nakakalimutan natin, mahal tayo ni Lord. Diba? Ganun lang. Minsan, ang dami mong iniisip, ang dami mong pinoproblema, ang dami mong ginagawa, pero minsan, gusto lang ni Lord, teka, upo ka muna. Teka lang. Pause, teka lang. Mahal kita. Di ba? Mahal kita kahit di mo ako paglutuan. Mahal kita kahit hindi mo ako ayusin yung kama ko. Di ba ganyan yung mag-asawa? Kaya mo pinakasalan yan, hindi naman dahil inaayos yan yung kama mo Mahal mo siya dahil mahal mo siya. Di ba? Pero habang tumatagal, nagdidemand ka na ng kung ano-ano, nakakalimutan mo, minahal mo siya dahil mahal mo siya. Tama? At doon ang tanong ni Lord sa atin, anak, mahal mo pa ba ako gaya ng dati? Kasi marami sa atin busy kay Lord. Pero ang tanong, close pa ba tayo, sabi ni God? Busy ka pero close pa ba tayong dalawa? Alam niyo po, how can we return our first love? Unang-una, stop performing and start abiding. Say amen. Sometimes, we get caught up sa striving, always pushing, always trying to prove ourselves worthy. Worthy ako sa ministry na ito. Worthy ako sa position na ito. Sa work na ito. Sa relationship na ito. Pero sabi ni Lord, hindi yan ang nakakagulat sa akin. Ang sabi niya sa John 15:5, remain in me, because apart from me, you can do nothing. Ang sabi ng Panginoon, I am the vine and you are the branches. Whoever abides in Him or in me and I in Him, it is the bears much fruit. Far apart from God, wala tayong magagawa. Ang sabi ng Panginoon, kahit wala kang gawin,
manatili ka sa akin. Hello? Yun lang mahalaga. Huwag kang lumayo. Sabi mo, huwag kang lalayo. Hindi niya sinabing, mag-ministry ka muna ha. Hindi niya sinabing, kailangan ma-reach mo muna itong level na ito. No. Ang sabi niya, anak, manatili ka lang sa akin. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, walang iwanan. Why? Because our Christianity, our fruits comes from our connection to the Lord, not our exertion. Hello? The fruit that comes out of our Christianity doesn't come from what we do, not from our performance or our exertion. It comes from our connection to Jesus. Joy comes from abiding and not pretending. And strength comes from dwelling, not striving. Hello? Our strength, yung lakas natin, nanggagaling yan. Pag nananatili tayo sa presensya ni Lord. Nananatili tayo sa truth na mahal tayo ng Diyos. Ang pinakamalungkot na Kristiyano, yung wala na siyang joy. Trabaho na lang ng trabaho, na lang ng trabaho. Attend lang ng church, pero hindi mo nararamdaman yung revival, hindi mo nararamdaman yung peace na gusto ng Panginoong maramdaman mo. Alam nyo ba, gusto ni Lord, kung gusto mong gumaling, pag-aating ka ng Sunday, gusto mo yon, mas lalong gusto ni Lord. Minsan mo, Lord, pag-ating ko ng church, gusto kong lumakas. Tingin mo, ikaw lang may gusto nun? Kung gusto mong lumakas, mas lalong gusto ni Lord. Hello? Alam nyo minsan, kapag tayo nalulus na yung ating first love sa Lord, yung ating worth, actually yun eh. Yung worth natin, yung halaga natin sa Diyos, at yung halaga niya sa atin. Minsan nakala natin yung halaga natin sa Diyos ay nabibilang sa dami ng nagawa mo sa Kanya. Hindi. Tingin mo ba yung pagmamahal ni Pastora Ruth kay El at Jesse ay dahil naguhugas sila ng pinggan? 1. Mahal na mahal ko yung mga anak ko kasi nililigpit nilang kanilang mga damit. 2. At si Ella na may napakamasunurin, kaya mahal na mahal ko yan. 3. Di ba? Si Kali, mahal na mahal ba sila ng kanilang mga magulang dahil ano? Dahil hindi yan nanggugulo ng gamit. Di ba? Napakaganda ng mga grades nila. No! Wala pa silang muwang mahal na sila ng magulang nila. Wala pa silang naibibigay, magpapakamatay na sa mga magulang sa mga anak. Tayo, tao lang. Somebody say, tao lang. Lalo na ang Diyos. You don't have to strive for you to be loved by a God, a Father that is loving. So loving. Alam mo, dyan tayo bumabagsak. Dyan tayo bumabagsak minsan. Akala natin, Lord, kailangan kong may gawin para mahalin mo ko ng sobra-sobra. Ang kailangan mo lang manatili sa Diyos. Hello, sabi mo, manatili. Kapag lagi ka nagbe-base sa worth mo dahil sa validation ng iba, ay naku, napakahirap niyan. Napakahirap po niyan. Kapag laging nabe-base ang worth mo sa sasabihin ng nasa paligid mo, then you are not abiding, you are proving. And God wants abiding. Not to prove, but to abide. Not to strive, but to abide. Ibig sabihin ng striving, yung panay ka, gawa. Push. Walang prayer, walang worship, walang quiet time sa Lord. Amen. Alam mo, sinasabi ko po ito, kahit ako guilty dyan.
Kasi sobrang dami kong ginagawa. Sabi ko, Lord, kung meron kang message sa akin today, ano yun? Sabihin niya, sobrang busy mo. Maririnig mo pa kayong sasabihin ko. Totoo yun. Ay, uupo ako, Lord, sige po. Minsan, question yourself. If you're in any position, gaano mo nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos? Sa panahon lang ba na meron kang ministry? Sa panahon lang ba na umaattend ka ng church? Sa panahon lang ba, na nagiging okay ang lahat sa'yo? No. God loves you even when you were yet a sinner. At lalo na ngayong binigay mo ang buhay mo sa Diyos. Abide on that truth. Sabi mo sa katabi mo, paalala ko lang ha, love na love ka ni God. Totoo. Sometimes we based ang love ng Lord sa tao dahil mabait sila. Masunurin, sunod ng sunod. Pero alam niyo ba si Daddy Bishop, minahal siya ni Lord kahit nung panahon siya'y sindikato pa. Ang sabi ni Lord, mahal ko to. I will do everything to this man to be saved so that many people will come to know me. Kaya meron tayong JTG. Hindi dahil kay Daddy Bishop, kundi dahil minahal ng Diyos si Daddy Bishop. Hello? Mahirap intindihin kapag pumasok sa isip natin ang religious spirit. Mahirap i-grasp yung pag-ibig ng Diyos pag pumasok sa atin yung pagiging, teka, 30 years na ako sa ministry ha. Bakit parang mas mabait si God dito? Hindi, ang kulit yan eh. No. You don't count it like that. Sabi nga ni Apostle Pablo, listen to me, this is very important. I count it all loss. Ministry, title, position, blessing. I count it all lost. Makamtan ko lang si Kristo. Siya ang mahalaga. Kaya sabi mo, abide in Him. Tandaan nyo sa church na ito, marami nang umalis, maraming bumalik. Hindi lahat ng umalis, rebelde. Hindi lahat ng bumalik ay okay pa rin. No. Yun lang nananatili kay Christ. It's not about the church. It's not about the people. Yung nananatili kay Kristo. Sabi niya, apart from me, you can do nothing. It doesn't say, apart from JTG, you can do nothing. No. It's apart from Him. You can be here and still, wala kang magawa kasi you're apart from Jesus. In Luke 10:41-42, Martha, Martha, you are worried about many things. But one thing is needed. Diba? Si Martha, sobrang busy sa kakaayos kasi nandun si Jesus. Pero si Mary, nandun siya sa paanan ni Jesus. Minsan iniisip natin, Lord, baka nagiging Martha na ako Or kaya naman, yung mga kasama ko, ginagawa kong Martha. Forgive me, Lord. Forgive me, God. I don't want it. I don't want it. If I ever felt you that way, forgive me. Human lang po ako. Pero gusto ko po, lahat tayo maramdaman natin yung presensya ni Lord. I don't want us to be Martha, busy but empty. Jesus is calling us back to Him like Mary. Upo lang. Di ba? Minsan mga magulang, busy tayo, cook, laba. Pero yung anak natin nakakalimutan, diyan ka lang, bigyan mo ng cellphone, bala ka dyan. Pero hindi mo alam yung anak mo ang gusto lang, ma, upo ka muna dito. Akapin mo ko, di ba? Hello? Bakit yung labada ba, mawawala ba yan pag di mo nilabahan? Yung mga, wala naman mangyayari. Minsan, you sit beside your husband, beside your wife, tapos kalimutan niyo lahat yan. Bayaan mo yan. Nabuhay nga na tayong walang washing machine dati. Upo muna tayo. Akap muna tayo sa isa't isa. Diba? Sometimes, you can be present but not present. You can be in the room but not in the room. Nagets nyo?
Ang gulo, no? Pwede magkasama kayo sa bahay pero hindi na kayo nagpapansinan. Present in the same house pero hindi na close. Gets nyo? It's the same thing with the Lord. Same thing with God. We can present in the church pero hindi na tayo presence kay God. Presence, present kay God. Daming S. Alam mo, sa mga gusto makarelate, yung parang cellphone. Kasi yung phone ko kasi, laging lowbat. Ang daming apps, pero laging lowbat. Gumagana, pero alam ko, maya-maya, magde-drain na. Sobra. Kahit anong ganda ng phone mo, kung 5% na lang yan, mangangamba ka. Teka, wala na. Gets nyo? Kahit yung phone mo may 5% pa yung battery, kabado ka lagi. Di ba? Lalo na nakagrab ka. Lalo na may in-order kang grab, pas biglang wala ka ng battery. Hindi mo na magagamit kahit ano pang full potential ng phone mo pag wala ng battery. Ganon din tayo. Pwede tayo mag-serve, kumilos, mag-minister, umattend ng church, mag-Bible study, pero pag hindi tayo naka-plug in, sabi mo, plug in kay Jesus, madedrain tayo. Hello? Tayo actually, yung ating mga sarili, minsan, yung battery natin, yun yung ating inner spirit, kailangan laging naka-charge kay Christ. Gets nyo? Paano ka magcha-charge kay Christ? You read the Word of God. You pray. Hello? You spend time in His presence. Ano ang hirap ng pastora? Kasi ang gulo-gulo minsan ng bahay namin. Wala akong halos time mag-pray. Kasi pagliko ko dito, kusina, pag umano ko, ito na yung aming sala, pag umano ko, banyo, pag ikot ko dito kami. Wala talagang private place na pwede akong mag-pray or anything. Walang excuse. Kahit yung panahon ng mga Israelites, alam mo kanilang secret room. Ang secret room nila, yung ano nila. Ano mo doon? Yung, talik, tawag ni Daddy Floyd. Igaganon yun. Tapos it's just him and God. Sometimes, you can be with the Lord. Pag nagluluto ka, Lord, hallelujah, I love you, Jesus. Diba? Mga nanay, huwag pabayaan yung pamilya ko. Tapos, instead na mag-TikTok ka na mag-TikTok, mag-listen ka ng worship song. Para connected ka pa rin kay God. Yung pinapakinggan mong worship, maya-maya mag-reflect sa heart mo yon, imbis na magagalit ka, teka, pumapasok eh. Hello? Kaso, yung pinapanood mo, pinapakinggan mo, ayan. Hello? Kahit sa work natin, di ba? Pag busy tayo sa trabaho pero hindi tayo connected sa mga boss natin, ang lungkot. Because our activity, whatever we do, hindi po yan ang basihan ng intimacy natin kay God. Hello? Service is not the same as surrender. Kaya church, today, can I ask you honestly? Okay lang? Sinong gustong umuwi na merong dala-dala? Na tinuro sa kanya si God. When is the last time you really sat at Jesus' feet and just love Him and just thank Him? Not to ask Him na, Lord, ganto, o hello, hindi para maggawa ng kung ano-ano. Not to impress the Lord. Oh, Lord, ginawa ko to. Lord, namigay ako. Lord, hindi. Just to sat on Him. Sat on His presence and say, Lord, I love you. Thank you for saving me. I once was lost, but now I'm found. I was once blind, but now I see. Diba? Pwedeng nasa labas ako ngayon, hindi ako born again, magulo ang buhay ko, pero Lord, thank you. Nakilala kita. That's why our first love nawawala. Kapag, alam mo yung word na hype, masyado nang uso yung word na hype eh. Yung hype, yun yung sinasabing pansamantalang
trend, pansamantalang ingay, yan ang mga hype. Nakaka-excite sa simula, pero hindi matibay. Hype lang. Minsan, sa church, sa ministry, sa buhay natin, pagiging Kristiyano natin, minsan hype lang. Puno lang ng emotion. Puro na lang pakitang tao. Pero sa labas, ganun lang, pero walang lalim. Sabi mo, walang lalim. Yun yung hype. Walang lalim. Hindi tumatagal. That's hype. And holiness is different from hype. The reason bakit, paano natin maibabalik ang first love natin sa Lord? We should put holiness over hype. Holiness is like this. Silent, pero totoo. It's about being set apart for God. Walking in purity, obedience, and integrity kahit walang nakakakita sa'yo. Holiness is what pleases the Lord. Kaya minsan, nawawala ang first love mo kasi lumalakad ka sa mali. Sabi mo, mali. Ngayon, naghahanap ka ng kakampi sa mga maling minsan nagagawa mo. Alam mo, pinakamagandang kakampi mo sa mga maling nagagawa mo, si God pa rin. Pag minsan nagkakamali ka, bumabagsak ka, hahanap ka ng someone na, alam mo, ano ba tong ko? Tama ba to? Ganyan. Hindi, okay lang yan. Ganyan. Gahanap ka, di ba? Pag kinorek ka ng church, masasaktan ka. Teka. Parang masyadong judging yung church. Teka, hanap ako. Teka. Hanap ka na. Pero nung pinakamagandang kausapin mo, sa panahon na ikay may pagkakamali, at ako din merong kahinaan, si God pa din. Kasi God will never judge you. He will tell you the truth. Because holiness is what God requires of us more than just our outward appearance. Or just the hype. Kasi sabi sa Hebrews 12:14, without holiness, no one will see the Lord. Matthew 23:27, you are like whitewashed tombs, beautiful on the outside, but full of dead bones inside. Wow, grabe, no? Parang karaw yung mga, ang tawag mo yung tomb sa puntod. Ang ganda-ganda ng puntod, pero sa loob ng puntod, patay na. Yun yung hype. Ang gusto ng Diyos, yung holiness, yung truthfulness, pagiging raw natin sa Lord. Hindi naman tayo ang gumagawa ng kabanalan natin Holiness is not our own effort. Holiness is from the Lord. That's why you abide in Him. Alam niyo, ganito yan, ipapaliwanag ko sa inyo. In Acts chapter 5, merong mag-asawa the story of Ananias and Sapphira. Nagbenta sila ng lupa, tapos dinala nila sa paanan ng apostol. Pero ang totoo nun, nagtira sila ng parte ng kanilang offering na dapat ibigay nila kay God secretly. Habang nagkukunwari na full amount yung binigay nila. In short, gusto nilang magmukhang generous, hype, pero hindi totoo ang puso. No holiness. Gets nyo? The result, both fell dead because they lied to the Holy Spirit. Marami sa atin nawawala ang first love kay God because we try to cover the things that we're doing with hype. We try to cover the things that we're going through with hype. Para yang sa mga businesses, ang ganda-ganda ng promotion mo, pagtanggap mo ng product, Temu. Pagdating, yung large hindi pala kasya. Grabe naman to. Large na to, hindi ko masara. Kasi kahit anong hype, defective ang produkto, babagsak pa din. It's the same thing.
Pag wala kang holiness sa buhay mo, hindi ka connected kay God, who keeps you pure and holy, babagsak at babagsak ka. That's why you can be active at the church. You can be active in anything that you're doing. Pero kung may secret sin ka, lalabas at lalabas yun. But the good thing, if you are connected to the Lord, kahit anong kahinaan, kahit anong problema, kahit anong kasalanan, mapapagtagumpayan. That's holiness eh. Hindi dahil lumalakad kang super banal ka na. No. Holiness is when God says, do this, you do it. That's holiness. When God says, anak, wag mong gawin yan, ay hindi mo ginagawa. That's holiness. Obedience to the Holy Spirit. And ang Panginoon, minsan, sinasabi niya, nasa na yung first love mo? Minsan, tinatakpan mo na lang na mga ngiti, na mga activeness, na mga giving, pero malayo na ang puso sa Diyos. Ang tunay na revival ng hearts, ang tunay na revival ng buhay, ay nagsisimula sa malinis na puso. And today, let the Lord search our hearts. Hayaan mong tanungin mo yung puso mo ngayon. Mahal mo ba talaga si God? Sabi ng Panginoon, be holy because I am holy. Without holiness, you cannot see Him. The Lord does not look at the outside appearance. Laging nakatingin ang Diyos sa puso. Kapag ikaw ay nag-serve sa Lord at may ginawa ka at umuwi kang talunan at umuwi kang pagod na pagod, may mali. Kahit minsan pagod ang pisikal, pero may joy sa puso. Hello? Tandaan nyo, hype fades, but holiness last. How can I return my first love to the Lord? Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Sometimes, we need to heal the wounds of the church. This is not always being discussed in every churches. The church are scared to talk about wounds in the church because they always portray that the church is already whole. They always portray na ang church ay perfect na. Hindi pa rapture, perfect na. No. If we deal with the wounds, then it will heal. Even disciples ng Panginoon, bumabagsak, pero si Lord nire-restore niya. And I believe we can be at the church and we still need healing. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, okay na okay ako ngayon. Siguro ang hindi healed yung katabi ko, yan. Yan na maraming bitbit. Yan na may mga wounds na dapat talagang pag-usapan at dapat may mga inner issues yung katabi ko. No, wag mo lang tignan yung katabi mo. Search your heart today. It doesn't matter where you are right now. We are all children of God. As Jesus restored Peter, He can also restore you. Minsan sa pamilya, ang mga magulang at anak nagkakasakitan ng salita, di ba? Pero, nakakapagpatawaran. Bumabalik ang closeness. Minsan, may mga wounds tayo, we just need to forgive. Marami mga young people, wounded sila sa church. Pero alam mo, if the wounds are real, the physician, the great physician, is also real.
Jesus is also ready to restore and heal. Alam nyo ba, kapag ang isang community, kahit na nga yung mga, sino naka-attend ng mga bodega sale, di ba? Kapag yung mga tindera doon nag-aaway-away, walang bebenta eh. Walang nabebenta eh. Kapag sila nagkakagulo-gulo, dito yung halaga 1,000, pagdating sa'yo 200, maya magka-away na kayo. Ba't mo ginawang 200 yan? Di ba? Ang presyo niyan ganito eh. Ikaw talaga, wala kang pakikisama, nagkakagulo, di ba? Ang church natin, it's like that. Kapag tayo ay walang unity, nagyayabangan, hello? Walang progress. Pero kapag tunay ang unity, totoo din ang healing. Lahat gumagaling. Why? Because a wounded church cannot heal the world. And we are called to the world. We are called to call the sick, di ba? The blind, the poor. Kaya kailangan sabi mo, unang gumaling, sabi mo, tayo. At alam nyo, bakit nawawala yung first love natin sa Panginoon? Is because there are times in our lives na tayo'y nasaktan. At kapag yung part ng buhay natin na yon sa ating ministeryo, paglalakad ng Kristiyano, Kristyanismo, naging born again ka, may isa kang prayer, hindi sinagot ni Lord, wounds. Okay lang. Meron kang kasama sa ministry, hindi na-reach yung expectation mo, wounds. Meron kang kasama sa church, inutangan ka, hindi ka binayaran, hindi ako yon, wounds. Di ba? Merong isang church na hindi ka kinausap, nakinig sa chismis, tapos ang okay na okay kayo, nagtititigan kayo pag Sunday. Biglang after 1 month, di na makatingin sa mata mo, parang, ay, ano kayo nangyari dun? Ano kaya? Wounds. At dahil doon, nalalayo yung first love mo. Maraming sugat sa church. Hindi porket church, perfect na. Dito tayo pagagalingin ng Diyos. Sometimes, betrayal, favoritism. Grabe ng amen nun ah. Well, tayong lahat ay favorite ni God. Amen, di ba? Gossip. Yung mga bunga ng puso na hindi rooted sa love ni Lord. Kapag hindi tayo puno, hindi tayo abided kay God, mapupuno tayo ng flesh natin. At iyon nang lalabas sa bawat relationship ng church. And healing begins with returning to God. Ang solusyon laging simple pero radical. Ano yon? Repent and return to Him. Remember your first love. Hello? As simple as that. Repent and do the things that you did first. Ibig sabihin, balik ka uli sa unang pag-ibig mo sa Lord. Sa unang time na nakilala mo si God. Sa unang time na unawaan mong pag-ibig niya. Dahil kapag na-restore yun, yung love relationship mo kay God, doon lang pwedeng gumaling yung mga sugat mo sa puso. You know, the love of God is the best medicine. Yung maramdaman mong mahal ka ni God. Nagiging secure lang ang pagiging Christianity natin pag naintindihan nating mahal tayo ni Lord. Nagiging secure. Sa lahat ng relationship, ganun. Pag secure ka sa pag-ibig ng asawa mo, kahit anong mangyari, masaya ka. Pero pag wala yung security, ay nako. Kahit umuwi ng maaga yan, wala pa din. Love can heal just about anything. You know why?
kung meron namang hindi kayang gawin si Satanas, yung magmahal. Satan cannot love. Satan cannot give grace. Only Jesus can. And if love and grace is flowing in the church, I tell you, Jesus is here. Jesus is in the house. And the Lord is telling you right now, I don't care how far you've fallen. I don't care how far you've been. Kahit kagabi, I don't care kung kagabi medyo wala ka sa hulog. Ang mahalaga, anak, balik ka sa akin. Return to your first love. The Lord said, look at me in the eye. Hindi ako kukurap. Mahal kita. And I know the church doesn't need more revival meetings. What we need is more healing. And I pray that in every services in this church, in every revival, every concert here, the ending will always be healing. Because the church is wounded. Totoo po yan. It doesn't matter kung lumaki ka sa church. It doesn't matter kung anak ka ng pastor. Anak ako ng pastor. I can be a pastor's daughter and still not born again. It doesn't give me the title of going to heaven dahil anak ako ng pastor. No. I'm also human like you. If I do not abide in God, kundi dahil sa Panginoong Jesus na kinahabagan ako, papunta rin ako ng impyerno. Pero lahat tayo minahal ni Lord. That's the perfect thing. Lahat tayo in-embrace ni God. Lahat tayo pinatawad ni Lord. Let's go back there. I remember, meron kaming kina-counsel. And then, yung relationship nila hindi na okay. They're not working anymore. And then I looked at the lady and I said, kung anak ko to, iuuwi ko na to sa bahay namin at sabihin ko, anak, mahal na mahal kita. I will not let you be abused. I will not let you be this and that. Come back to me. Sometimes, our theology, sometimes our religiosity, oy, gawin mo to. Pero you know how God looks? Iba mag-isip pang Diyos. Iba siya magmahal. Titignan kanya din sabihin, oy, bawal yan ha. Bawal yan. Hindi, ang titingin ni Lord, nak, nasasaktan ka ba? Anak, nagugutom ka ba? Yun ang tanong ng Diyos. Pag nakita ba natin si Baby Ella, ako tita lang ako niyan eh. Pag tinignan ko ba yan, titignan ko, teka, hindi tama yung pagkain mo, Ella. Hindi ganyan. Dapat ang kamay mo dito. Hindi eh. Tignan ko na, busog na kaya to. Busog na kaya? Maayos kaya siyang nakaupo? Kasi mahal mo eh. And Satan cannot love, only God can love. And if you are walking as a Christian and love is not the inner reason, purpose, hindi si Jesus. Lord, forgive me. Sometimes ako po in my ministry as a pastor, inaamin ko, sometimes I am judgmental. Minsan sabi sa akin ni Lord, ano ka ba? Napaka-judgmental mo. Tanungin mo yung tao. May mga tanong ka sa isip mo, tanungin mo. Huwag ka mag-judge. Sometimes tahimik yung tao, hindi mo alam, may pinagdadaanan palang di mo alam. As bandang huli, mag-repent ka, Lord. Alam niyo po, ang dami ko, nung ako'y bata, medyo bata-bata pa, ang dami kong reaction, ang dami kong decision out of my pride. At humingi na po ako ng tawad sa Diyos nun. Kasi I know, sometimes I acted worse than God. Minsan nakala ko Diyos na ako. Ang bait ng Diyos! Ang buti niya! Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak si Jesus Christ. Hindi lang para sa akin, para sa iyo din. Sometimes, the core issues why we lost our first love to the Lord is the heart, the inner man. In Ephesians 3:16-17, ang sabi rito,
Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. Alam mo, Paul knew the root of the problem. Paul knew the root of the problem is not yung bangayan, no. Hindi yung inggitan, hindi yung gossip. Paul knew the root of the problem is in the heart. The inner man is empty. And because the inner man is empty, walang maayos na connection sa Lord, yung mga nakikita natin na lungkot, depression, anxiety, and all that are just symptoms. Sabi mo, symptoms. Symptoms of more serious problem sa heart. But if the inner man, sabi mo, inner man, pag ang puso full of Christ, the outer life will show fruit. At alam mo ang fruit na ipapakita ng inner man? Still, pag-abot, pagmamahal, kindness, love, forgiveness. You know why? Because hurt people hurt people. Wounded people wound people. Mga inggitera pa din. Mga chismosa pa din. It's in the heart. But if the inner heart is full of the love of God, ang symptoms lalabas yan. Ano? Hindi na ikaw ang uunawain, ikaw nang uunawa. Hindi na ikaw ang aabutin, ikaw nang aabot. Hindi na ikaw lagi ang pinapatawad, ikaw ang nagpapatawad. Ang hirap ba maging Kristiyano? Hindi siya mahirap. Imposible. Imposible maging Kristiyano. Pero salamat kay Kristo. I have overcome. Amen? You don't have to prove anything. Sabi ni Lord, alam ko yung pakiramdam nyo. Hindi madali. Pero tandaan nyo na pagtagumpayan ko na kayo. Lumapit lang kayo sa akin. If the inner man, the heart is empty, the outer life will just produce symptoms. Parang puno yan eh. Kapag yung ugat ay sira na, automatic, wala na yang bunga. Minsan, pagpangit ang pagkakatanim mo, ang lumalabas na bunga, maasim, maalat, bitter, di ba, dry. Pero kung healthy ang ugat, kahit hindi perfect ang panahon, kahit anong season, magbubunga yan ng masarap. Magbubunga ng matamis. Hello? Church, our external problems, yung conflicts natin, yung mga problema natin, yung conflicts and everything are just fruits of the most deeper problem. Kaya yung pornography, yung addiction, symptoms lang yan. Yung pag-aaway-away, symptoms lang yan na hindi ka na naka-abide kay Christ. Yung heart mo malayo kay Christ. Fornication, symptoms yan. You don't deal just with the symptoms. Deal with the inner man. And right now, even today, ang tanong ni Lord, kumusta naman ang puso mo? Simple lang. Kamusta ang puso mo? Are there wounds?
Are there things that are in there that you're not ready to surrender to the Lord? Are there inner wounds that needs healing? Are there things that need clarification? Na Lord, yung mga action ko minsan, byproduct na lang yun ng dami kong tanong. Ang dami kong problema dito sa puso. It's just a byproduct. Minsan nagla-lash out ako sa anak ko. Minsan nagla-lash out ako sa asawa ko. Minsan nagla-lash out ako sa mga kasama ko sa church because the inner wounds is nandito. Merong problem. Sabi ni Lord, alam mo na, you know what? What is it? Hindi mo na ako nakikita. Na gusto kong pumasok dyan sa puso mo. O minsan, nasa puso natin si Lord, pero hindi na natin pinapansin. That's it. Nandyan lang siya sa room, parang, hello, Jesus. Okay ka lang dyan? Sige. Like that. Gusto ni Lord, makausap ka, makasama ka, maakap ka. Marami sa atin ang pagod na. Sometimes, nakaupo ako, sabi ni Lord sa akin, I'll question you. Are you tired? Kung di naman, Lord, yung totoo, pagod. O, sabi niya, upo ka muna. Maayos naman lahat yan. I'll take care of that. Yung mga anak natin, sasabihin ba natin, oy, magtrabaho ka, wala tayong pambayad. Kahit naman sinasabihan natin yung ganyan anak natin, hindi natin pababayaan eh. Sa isip natin, babayaran ko pa rin yung bahay, bibigyan ko pa rin ng kama yan, kakain pa rin mamayang gabi yan. Hello? Kahit malayo na yung mga anak natin, kakamustahin pa rin natin, kahit pasaway. Papayag ba tayong wala silang tahanan? Eh si Lord pa kaya? Amen. Si Lord pa? Hindi yan papayag na ganyan ang kalagayan mo. Yes. Hindi siya papayag na every Sunday pupunta ka sa church, at walang mangyayari sa'yo. Alam nyo, some of us here, I just want to remind you, si Lord, marami siyang gagawin pa sa atin. Siya ang author ng buhay natin. Siya ang may akda ng buhay natin. Don't judge the person by its season. Don't judge a person by pinagdadaanan niya ngayon. Hindi yun ang kabuuan niya. Don't judge a person by the things that he's going through or she's going through right now. It's just a season. Magugulat kayo. Si Lord pa rin ang may author ng bawat buhay natin. Siya pa rin ang may akda ng bawat buhay natin. And many times as a pastor, as a leader, I failed to do that. Sometimes I judged, ay wala na yan. Ay gano'n na yan. And sometimes sabi ko, Lord, forgive me. Many times I'm like that, Lord, forgive me. Correct me. Ikaw naman ang may author eh. Hindi naman ako nagbibigay ng grace. Hindi rin ako nagbibigay ng forgiveness. Ikaw din, God. Ano lang sasabihin ko? Sabihin mo lang, return to me. Mahal ko sila. Hello? I'm still the answer. I'm still the truth. I'm still the way. Not your system, not your method, not your strength, not by might nor by power. Sabi ni Lord, until now, ako pa din. I'm still the answer. Maybe some of us are carrying something, that's why we lost our first love to the Lord. Some of us are offended. Some of us are carrying baggages. Hindi ko alam kung galing kung saan man yan, sa past mo, sa pamilya mo, sa mismong ministry or ano man yan, sa nakaraan mo. Pero today, Jesus is saying, I can heal you. Don't leave this church today because of someone's mistake. Don't lose your first love to the Lord because of someone else's mistake. Return to the Lord. Siya ang author ng buhay mo. At babalik ka sa Panginoon. Pag bumalik ka sa Diyos, ang ending mo is eternal life. Ang ending mo is victorious. Hello? Ang ending mo ay kaluwalhatian ng Panginoon.
It may not look like what people look like. Maaring hindi yun ang, kasi minsan ang tagumpay ng tao, binabase natin sa sarili natin. Matagumpay siya kasi mayaman siya. Lahat ng mga anak niya, nag-aaral. I think matagumpay siya kasi nasa ministry siya. Ang ganda ng title niya. Si Lord di nakatingin doon. Ang tagumpay ng Kristiyano ay individual. Tinitignan ng Diyos yung heart natin. Ang tagumpay ng Diyos is, ito bang anak kong nanto, may relasyon sa akin. Ang tagumpay ng Diyos, makita niyang anak niya na nagmamahal sa Kanya at nagmamahal sa tao. Yun ang tagumpay ng Diyos. Ang tagumpay niya, lahat tayo mapunta ng langit. Lahat tayo makasama niya to eternity. Hindi yung ang daming pera. Alam niyo ba, meron nga yung, the rich young ruler. Diba? Sa kanya na lahat. Pera and anything. Pero the inner man. Sino ni Lord? Benta mo lahat ng ari-arian at bigay mo sa mahihirap. Inner man, inner issues, hindi niya kaya. See? Some of us here, God is dealing us with our inner man, with our hearts. Kaya mo bang i-let go yan? Kaya mo bang i-let go yan for the sake of the one that is worthy of everything? Jesus, He's worthy. He's worthy of all our lives. Minsan sabi natin, Lord, worthy ka sa pagpupuri ko, pagsamba ko, worthy ka sa lahat ng gagawin ko. Pero alam mo ba, ganito kabuti si Lord eh. Wala tayong mabibigay sa Diyos na hindi rin galing sa Kanya. Sino magsasabi ng amen? Pero ganito si Lord, lumagpas pa siya doon. Ano lumagpas siya doon? Ang hinihingi niya, hindi lang yung ibinigay niya sa atin. Ang hinihiling ng Diyos, yung kahinaan mo. Wow. Cast to me all your burdens. Your anxieties, di ba? Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong kapaguran, di ba? Come to me all you are labor and heavy laden, and I will give. Grabe si God. Pero mo yung hinihingi niya sa'yo, yung akala natin na ayaw niya sa atin. Pero yun ang hinihiling niya. Bigay mo sa akin. Ano ba yan? Kasalanan? Bigay mo sa akin. Ano ba yan? Bigatin? Bigay mo sa akin. Yun ang hinihiling ng Diyos sa atin. Ganun siya kabuti. Sometimes we just need to remind ourselves that we serve a good God. We serve a very, very generous God. Iba magmahal si Lord. Sabi mo sa katabi mo, iba magmahal si Lord. Sabi mo sa katabi mo, iba siya magmahal. Ngayon, titigan mo siya sa mata, sabi mo, hindi ko katulad. Not even close to how I love. Naranasan mo na bang mahalin? Nalagaluhan ka ng kung ano-ano. Pero pag may nakitang hindi na pangit na sa'yo, babawiin yung regalo. Ay, naalala mo yung regalo ko sa'yo nung nakaraan? Balik mo nga Meron kayong ganon? Ang bait-bait mo nun. Nag-away kayo, pinaalala na lahat ng ginawa. Eh di parang nakabayad na rin, di ba? Si Lord hindi. Alam mong kinakalimutan ni God? Yung kasalanan natin. Grabe, no? Kung meron siyang kinakalimutan, yung mali mo. Wow! Yun siya. Pero sabi niya, I kept a record. Itong nire-record ni Lord. Of every tear. So, grabe. Every tear. Kaya po, iyakin ako Iyakin ako kasi gusto ko nire-record ni Lord yung iyak ko. Kasi biblical yun. Sabi niya, I put it in a jar. Wow. Kaya kung umiyak, Lord, record mo yan Umiyak ko sa masama loob ko. Umiyak ako, Lord, kasi sobrang bait mo. Record niya yan. Pero alam kinakalimutan niya, yung mali mo. And it doesn't matter kung kanina lang yun.
Ang tao ganito eh. Kanina lang, buwish mo ako eh. Sabi nga, buwisit, sabi ni Ella. Di ba? Si Lord hindi. Sabi nung nasa cross sa left side, Lord Jesus, kung totoo kang anak ng Diyos, sama mo ako sa karyan. Naniniwala ako sa... Sabi nila, teka lang, ngayon lang kita nakilala eh. Hindi ka pa nga nababaptize eh. Hindi. Sabi ni Jesus, teka, nakasama ka ba sa leadership? Teka lang, wait. Kahit nga sa hosting, wala ka eh. Hindi eh. Sabi nung magnanakaw, ikaw pa lang tagapagligtas. Pwede ba alalahanin mo ako pagdating mo sa langit? Sabi nila, ngayon din! Ngayon din! Sabi mo, ngayon din. Kung lalapit ka sa Diyos, tatanggapin ka niya ng buo. Ngayon din, kung aaminin mo sa Diyos na ikay makasalanan, papatawarin ka niya. Ngayon din, kung gaano kabigat ang iyong suliranin, ngayon din ay susolusyonan ng Panginoon. Kung matagal mo nang hindi nararanasan ang presensya ng Diyos, sabi mo, Lord, dalhin mo ako sa presensya mo. Sabi ng Lord, ngayon din, pagagalingin kita. Ngayon din, pasasayahin kita. Ngayon din, patatawarin kita. Hindi bukas, hindi mamaya. Hindi pag prove mo na ang sarili mong magaling ka na. No! Sabi ni Lord, kung saan ako naroon, paroroon ka. Kung anong kakainin mo. Kung anong isusuot ko, isusuot mo. Kung anong meron ako, meron ka. Sapagkat tayo lahat ay anak ng Diyos. Somebody shout, hallelujah! God is good. God is so good. Where did you fall? Saan ka bumagsak? Sama ng loob? Saan ka bumagsak? Sirang relasyon? Saan ka bumagsak? Sa tampo, sa galit? Balikan mo, ibigay mo sa Diyos. Yan ang gusto niya. Bumalik ka, gaano man kalapag, kalalim ang iyong binagsakan. Ganon din kataas ang kamay ng Diyos para abutin ka, itaas ka. How many are excited to come back to God? How many are excited to bow in humility and say, Lord, I want to return to you. Lord, gusto kong bumalik sa'yo. Created me a clean heart and renew a right spirit within me. The preaching last week is about the prodigal son. He wasted everything. Pero nung bumalik siya sa Panginoon, nung bumalik siya sa Father, the Father embraced him. That's the heart of God. He just wants us back home. Jesus is not asking for more of your talent. Jesus is not asking for more of what you can give. He's asking of more of you. Ikaw. Come back to where it all began. Come back to your first love. Alam mo, nagkaroon ako ng tanong dyan eh. Kasi sabi ko, Lord, ako laki akong church. Yung iba merong na born again in 1975. May date eh. May date sila eh. Yung first love ko kay God, yung tinanggap ko siya, date nga, nasa Bible. Sabi ko, Lord, ako iba eh. Laki ako ng church eh. Paano kaya? Kailan kaya yung first love ko sa'yo? Minsan tatanong ako eh. Sabi ni Lord, kailan mo unang naranasan na pinatawad kita? Yun ang first love mo. Hindi yung sobrang ganda, galing, bongga. Kailan yung bumagsak ka ng sobra, pero nilagtas kita, naramdaman mo yung akap ko, at sumaya ka, yun ang first love mo. Sabi niya sa akin. Kasi nga, wala akong date eh. Lord, ang dami. Ang dami eh. Sabi niya, wala sa date yun. Balik ka doon. Kung kailan mo naranasan yung totoong pagmamahal ko sa'yo. Balik ka doon. Sabi mo sa katabi mo, balik tayo. Balik tayo. Let's go back. Lord, bring back to us our first love. Some of us here have lost the fire. I want you to return to Jesus and say, Lord, rekindle the fire.
Ito tandaan nyo, iba yung pagod lang ng katawan, iba yung burnout na sa ministry. May ilan sa atin dito, we're just physically tired. Because, syempre, tao lang, we're human. Pero alam mo na pag nakakagawa ka sa Lord, sumasaya ka. Iba yung burnout. Yung burnout, kahit malakas siya, kahit nakatulog siya, kahit nakakain siya, pagod pa din. Kahit ang ganda na ng ginawa ni Lord, di niya nakikita. Burnout yun. Pero yung pagod lang physical, rest ka lang, tulog ka lang, break lang. And right now, some of us here are like that. And some of us just need to come back to the Lord. Malayo ka na, Lord. Ang dami ko ng mga barkadang hindi tama. Ang dami ko ng ginagawa sa likod mo. Wala nang conviction. You know the conviction? Ang hirap nun pag nawala sa'yo. Ano yung conviction? Yung parang, hindi mo na alam kung tama at mali pa yung ginagawa mo. Conviction, wala na. Wala na nagsasalta na Holy Spirit na, nak, ayan ka na naman. Hindi pa kayo kasal, ginagawa mo na yan. Don't do that. Wala na conviction. You just, okay lang, Lord. Wala. Sabi ni Lord, no. Ang patutunguhan mo hindi maganda. Return. Huwag ka mahihiya. Kasi alam ni Lord dyan eh. Nahihiya ka na nasa sulok. Alam naman ni Lord kahit sa dilim eh. Ang gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya para lumakas tayo. Hello? How many are ready to give our heart to the Lord today? Lord, cleanse our hearts. Real revival comes from our inner man. Tayo po'y pumikit, tayo manalangin.